O yan, pinabayaan ka na. Sige, sige. Tama na nga eh. Ayan o, may binibidyoan ko na kayo. Tama na. O, ayan. O, ayan. O. Dito mo yan. Kailangan ma'am, ay saan mo na muna. Binibidyo pa na yung dito mo na ba? Dito mo na. Ito tingin naman napakaamos eh. Eh magdi-deliver pa ho kasi yan, sir. Pero kung halimbawa... Hindi ginawa sa akin. Ikaw na unang nanuntok, sir eh. Hindi dapat eh. Boss, kung ikaw ang guard, dapat hindi ka ganon. Dapat sinaway mo lang, ikaw ang unang nanuntok eh. Sino ba yung unang nag-ingay? Nag-provoke ng ingay? Boss, sa pag-ingay, nandun na tayo, pero mananaway ka lang dapat. Hindi ka... Ayan mga idol, so rinig po natin dito sa video no, na may isa nga pong babae dito no, boses ng babae na nagsabing na kunin na po yung detalye ng rider at ibaba na dito sa company nila. So malamang itong kumpanya na to mga idol is office po siya ng courier no, or yung mga delivery service or opisina sila, baka may nagpapadeliver na mga empleyado nila. So kinakuha yung details ng or detalye nitong rider. Doon pa lang sa umpisa no, nang nakita natin na video, kumbaga nagpormahan na kasi sila no, itong security at itong delivery rider. At makikita naman dito mga idol na hindi po kumpleto itong video na to. Kumbaga putol po no, hindi ito yung kumpletong video. Kumbaga yung mula simula hindi pinakita dito. Kasi hindi na itong kabuuan nitong video na to. Binabali yung pataran eh. Boss, nandun na nga mali na nga. Dapat mali ka na eh. Guide ka, dapat ikaw ang taga-saway. Sinuntok mo rin eh. Yun nga, dapat yung... Ayun mga idol. So ito palang mga delivery rider sa labas, nag-iingay daw no, ang sabi ng security. So malamang pinuntahan po ito ng security para pagsabihan po no, or sitahin na wag magingay. Kasi nga po no, nakaka-distract na naman yun no, yung ingay ng motor. So baka na-disturbo yung mga empleyado. Kaya lang ayaw daw po magpasaway. So hanggang humantong sila sa hindi magandang pag-uusap. Hindi mo na sinuntok, kaya ka rin sinuntok eh. O, tinan mo, ayan o, ayan. Ayun mga idol, so kita naman sa video no, nung sasampa na ulit yung or aalis na sana yung delivery rider, bigla na siyang hinawakan no, nung security. Kasi medyo napiko na talaga yung security dito. Unang-una, mali po silang dalawa dito no, itong security at yung delivery rider. Pero yung isa pang mali dito na nakikita ko mga idol no, is itong may-ari ng video or kumukuha ng video. Kasi talagang pinagigitan niya no, pinoprovoke niya yung itong security na talagang mali ang security. So dapat sir, ikaw na nandyan dapat, isa ka dapat sa namagitan. Wala ka dapat kampihan. Ang nangyari kasi dito, ginigiit mo na tama yung rider na kasama mo at mali yung security. Kaya napipiko no, or nagagalit na dito yung security. Kaya nagtutuloy-tuloy na naman ito no. Dapat mamagitan po tayo, hindi yung kahit kasama natin yan o kaibigan, mamagitan tayo para hindi mag-away. Sinuntok ulit? O, sige. O, ayan. O, ayan. O, ha? Nanuntok ulit. O, ayan. O, diba? O, diba? Boss. O, diba? Ganon, sir. Kasi pinanggigiitan mo. Dapat, mamagitan ka dapat. Kagaya ng ginawa ng iba mong kasama. Diba? Dapat ikaw yung isa sa mamagitan dyan. Huwag mong idein na idein kasi napupurbok, kumbaga nahahamon, no? So, nagagalit lalo sa ginagawa mo kasi ginigiit mo na siya talaga yung may kasalanan. Dapat mamagitan ka na tama na, huwag na ituloy para hindi na umantong sa mas malala pa. Kitang-kita, boss. Mali nga kami. Mali nga siya. Dapat ikaw ang... Yun mga idol, no? Sinabi nga nyo, no? Oo nga, mali nga kami. Pero dapat, hindi siya nanuntok yung security. So inaamin niya na mali talaga sila. Pero dapat sir, mamagitan ka sir. Huwag kang kumiling kung kanino man sa dalawa na yun, no? O, nag-asara na sila dito, oh. O yan, tama. Palayuin. Bigyan ng distance. Tama yung ginagawa ng iba dyan. Hindi katulad nitong nagbibideo, talagang pinoprovoke niya na mali yung security at kita naman na kinakampihan yung isang delivery yung kasama niya. Dapat mamagitan lang po, no?
Kukunin lang naman yung details eh. Wala namang ano eh. Oo nga, eh, boss, inaawat eh. Nanununtok ulit eh. Oo, lahat tayo may pagkakamali. Dapat dun sinaway mo lang, hindi mo na agad Oh, lahat sir may pagkakamali, pero ikaw yung kumukuha ng video, ikaw yung totoong nagpo-provoke yan, kaya nagagalit yung dalawang panig. Kasi ikaw mismo no na kumukuha ng video, pinoprovoke mo eh. Ginigiit mo na mali yung security, kaya lalong nagagalit. So kaya lumaban sa iyo eh. Ayun mga idol, so ang dami kong nababasa dito na comment no, na yung security daw, paano daw pumasa sa neuro drug test. At mayroon pa nagsabi na siguro mga kapwa natin to security guard no, or mga officer na sinasabi, dapat daw maximum tolerance lang body. So yung mga may kasama kasing body na sinasabi or binabanggit, malamang mga security din po ito no. So panoorin yung maigi yung video mga idol at pakinggan nyo kung ginamitan ba ni 5'9 ng maximum tolerance o hindi. Panoorin natin. Hindi, kanina kasi, binunutan niya pa ng baril. Ganon. Bakit ito? Ayun mga idol. So kanina daw po kasi binunutan niya ng baril. Pero dito nakikita naman natin mga idol na wala pong baril yung security guard. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ginamitan na niya ng maximum tolerance. Ano ba ibig sabihin? Kasi ang dami po kasi nagsasabi dito no, nagamitan ng maximum tolerance, dapat maximum tolerance lang body, yun ang mga komento no. Dapat paano nakapasa sa neuro, dapat yung alam ba natin kung ano ibig sabihin ng maximum tolerance. So dito, nagtanggal siya ng baril. Ibig sabihin, ang ginamit niya dito yung UOF, Uniform Oscar Foxtrot. So ano ba ibig sabihin ng UOF? Use of Force. Ibig sabihin, kapag may baril ka at yung kalaban mo or yung isa ay wala, gamitin mo yung use of excessive force. Yun yung Uniform Oscar Foxtrot. Ibig sabihin, kung ano yung pwersa na ginamit niya or pwede niyang gamitin, yun lang din po dapat ang pwersa na gagamitin natin laban sa kanya. So, dahil wala namang baril yung delivery rider, nagtanggal ng baril yung security. So, mano-mano sila ngayon. Yun ang isa sa ibig sabihin ng maximum tolerance. Gamitan mo lang ng tamang pwersa. Kasi kung gagamitan mo ng baril yan, wala na yan, di ba? Ako naman inano mo ng baril Inano mo ng baril. Inano mo ng baril. Ngayon, sabi mo, anong gusto mo? O, ngayon, sabi nga, anong gusto mo rin? Okay, inano mo yung... Ayun, ibig sabihin, itong mga delivery rider, nakikita po nila no, na may baril yung security. Para dun po no, sa mga delivery rider, mga sir, kapag nakita nyo no, na may baril yung isang tao, kahit hindi security guard, kahit hindi pulis, kahit civilian or yung kaibigan nyo, kapag nakita nyo na may baril, huwag nyo na i-provoke. Huwag nyo na i-challenge yung mga security no, kung ano ba yung kaya nilang gawin. Kasi meron sa atin napaka-arrogante no, sasabihin pa, kaya mo bang iputok yan? Baka hanggang purma ka lang. Dapat hindi natin kina-challenge yung ganun. Kasi paano kung kasahan ka nga yan, itinutok sa'yo tapos kinalabit. So natingkyo ka ngayon, di ba? Kapag alam natin na may baril, huwag na natin i-challenge. Pakiusap po namin no, sa inyo, huwag nyo nang asarin. Kasi nga po may baril. Pasalamat nga po kayo no, sa security na to no, kasi ginamitan kayo ng totoong maximum tolerance. Doon sa nakaintindi ng maximum tolerance kung ano ba ibig sabihin. Use of excessive force. Yun lamang ang ginamit ng security dito. Hindi niya ginamit yung baril niya. So nakita nyo na may baril, huwag nyo na pong i-challenge. Iwasan nyo na po, lumayo na po kayo no, kung maaari. Baril, pinasok mo. Hindi. Ibig ko sabihin dapat guard ka, dapat tagasaway ka lang, hindi ka ganon. Hindi kami maingay. Hindi kami maingay. Ayun, kaya naman pala napipikaw nitong security mga idol no, kasi busina ng busina itong mga delivery rider. Siguro nag-aantay ng delivery nila na pipikapin or ihatid nila, so naiinip sila. So ang gagawin nila ngayon, magbusina na magbusina para bilisan ng mga nagpa-process ng mga delivery. So ganun malamang itong nangyari dito no. Sabi natin nandun kami sa mali. Yun nga, oo nga, sabihin natin. Ayun, so inamin mo na nandun kayo sa mali at ang binanggit dito ng security, binalikan nyo pa ako. Ibig sabihin, binalikan nyo pa yung security. Talagang pinoprovoke nyo.
So, alam naman natin na may baril, iwasan na sana natin yun. Mabuti nga, no, mano-mano itong nangyari, pero hindi pa rin tama. Mali pa rin po dito din si 5'9" or yung security. Para naman dito sa security, no, mga 5'9", iwasan po natin mga pag-argumento. So, dapat ang ginawa mo po dyan, 5'9", kinuha mo yung details, pati ito, no, dapat kinuha mo yung details itong nagbibideo, yung may-ari ng video. Kasi, siya yung isa sa nagpo-provoke dito na magkaroon ng sigalot. Gawan mo ng report, kunin mo yung details, ipa-blacklist nyo dyan or ipaban nyo dyan sa kumpanya ninyo. Isama mo tong may-ari ng video kasi siya talaga yung isa dito sa dahilan kung bakit pabalik-balik or paulit-ulit yung sigalot nyo. Kumbaga, umiiwas na nga lumalayo na nga yung security, may distance na between dun sa delivery rider. Kaya lang, bumabalik dahil dito sa mga binabanggit nitong nagbibideo. Dapat guide ka, dapat hindi ganun ang ugali mo. Tama na ito yan. Yun ang nangyayari. Ayun, no, tama itong nakaitim dito, no, na damit, no. Sabi niya tama na nga yan, na magitan siya, no. Pinapahinto na rin niya itong nagbibideo kasi ang daming dada, kaya napuprovoke lalo yung security kasi ginigiit pa niya, imbis na tama na, kaya tuloy-tuloy pa rin. So ito, good job to si ano, no, itong nakaitim na damit, no. Nasa private property. Oo nga, hindi inaano ko nila. Ano mag-shop tayo? Sige, andun na tayo. Andun na tayo sa mali. So kitang-kita po dito, no, na ang mali talaga din dito yung nagpo-provoke, yung nagbibideo. Kasi binanggit din niya na nasa private property, so bawal din po mag-video, lalo na pag walang consent. Itong pag-upload nga po niya, no, bawal din po to. Sa bagay, kung hindi niya to in-upload, hindi natin to na bigyan ng reaksyon. So, pasalamat pa rin tayo sa kanya, pero mali po yung ginawa niya. Dapat nasa gitna lang siya mamagitan. So, malamang, pag binan ito or binacklist ito sa company, itong delivery rider na to, bawas kita ito, no, sa kanya. At para po doon, no, sa mga delivery rider, no, or kahit hindi delivery rider, kapag nakita natin yung isang tao or yung security na may baril, wag na po nating i-challenge. Pakiusap po, no, wag na nating i-challenge na kaya mo bang bunutin yan? Kaya mo bang iputok yan? Kasi kung paano kung gagawin yun, no, iwasan na natin. Wag na nating i-challenge, no, kung ano ba yung kayang gawin ng security, lalong-lalo na kung may baril. At doon naman po, no, sa ka-5'9" natin, para doon sa ibang mga tropa natin, no, ano ba yung dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon? So yung mga 5'9", no, yung mga ganitong sitwasyon, applyan natin, no, ng constructive approach. So ano po ba ang ibig sabihin ng constructive approach? So ito po yung mga idol, no, kumbaga katulad nito, may violation yung isang tao. Ang gagawin natin, pagsasabihan natin siya or sisitahin natin siya. At the same time, tinutulungan natin siya kung ano ba yung tama or dapat niyang gawin. So katulad dito, sa pakiusapan natin, no, dito, no, halimbawa, i-approach natin, sabihin natin, good morning sir. Sir, pwede po bang medyo pahinaan nyo lang yung busina ng motor nyo or patayin nyo na lang muna yung andar ng motor nyo habang inaantay nyo yung delivery kasi marami pa tayong empleyado sa loob, nagtatrabaho. So kung ganun yung approach natin, imposible naman na hindi rin maganda yung pakitungo ng mga delivery rider natin. At kapag tayo naman, no, mga delivery rider at pinakiusapan tayo ng mga security at sinabihan tayo na hindi allowed yan, hindi pwede yan, or magantay muna kay saglit, sumunod po tayo, no? At humingi po tayo ng pasensya. Wala naman po siguro mawawala doon, no? Or kabawasan sa pagkatao ninyo, no? Kapag humingi tayo ng pasensya. So sabihin lang po natin, no? Ay, Kuya Guard, pasensya na po. Papatayin ko na lang yung makina ng motor ko at mag-aantay na lang po kami dito. So kung maganda yung approach natin at maganda yung response natin, maganda yung pagkakaunawaan. So dapat teamwork na po kayo, no? Kasi yung isa sa inyo dyan, security guard. Yung isa naman, delivery rider. So dapat teamwork para magkasundo kayo lahat dyan. Ganun dapat yung gagawin natin. Iwasan natin yung hindi magandang patutunguhan o usapan.